kasi the reason why we enjoy rest days ay dahil regalo sa atin yan ng Panginoon. Kaya kapag hindi natin ginagamit ang day off, kapag ginagamit natin yung day off sa pagpapatuloy ng pagtatrabaho or pagpapatuloy ng anumang hanap buhay, o hindi kaya ay mas paggugol sa pag-aaral, ay hindi lang basta hindi natin na-enjoy ang day off na kung saan ay meron niyang ugat na pinanggalingan kung bakit natin yan na-enjoy, kundi nagkakasala rin tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya naging specific ang ating confession of faith when it comes to dealing with this issue, dahil hindi lamang ito mayroong mga theological gymnastics, kundi ito rin ay nane-neglect ng maraming mga Christian sa panahon nila, at mas lalo sa palagay ko sa panahon natin ngayon, lalo't laganap ang workaholism na kung saan ay ginagawa. At sinasabi pa nga ng maraming mga tao, kapag ang isang tao ay sobrang babad sa work at sobra kahit day off ay nagkatrabaho, it is a noble thing, but I beg to disagree with that. And we will know that later as we go along with our topic for today. Chapter 22 of the 1689 Baptist Confession, entitled Of Religious Worship and the Sabbath Day. And we are done dealing with the theology of religious worship. So we have discussed their regulative principle of worship, the doctrine of prayer, and of course the elements of worship. But today we will be focusing on Sabbath day. What is Sabbath? So we are going to define that today. Is it still applicable today? So based on the definition that we are going to extract from this, we will ask the question, is it still applicable today to observe the Sabbath? And is the Lord's Day that we call today, o yung tinatawag natin na Happy Lord's Day, bakit Sunday? Is it the Sabbath? Ito ba yung Sabbath? Sabbath ba ang Sunday? O Lord's Day lang siya? O Lord's Day at Sabbath Day interchangeably? So we will deal all of that today. Let's open our Bible in Acts chapter 20 verse 27. So in the book of Acts, chapter 20, verse 27, here we read, Luke says, or Luke writes, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which, 27 pala. For I did not shrink from declaring to you, I might have put here an incorrect verse. So kapag sinabi ko na yung tamang verse, i-erase nyo na dyan pa gawin yung memory verse mali. 20 verse 7. 20 verse 7. Wala pa lang. Acts chapter 20 verse 7. Okay, thank you. Okay, so let me read it for you. On the first day of the week, so ano ba ang first day of the week? Monday? Sunday. Alright? So, ang American system na na-adapt natin, ang first day of the week ay Sunday. Alright? Sa English system, like Australia, ang first day ay Monday. So, pero sinusunod natin ang Hebrew na ang first day ay Sunday. At ang Saturday, which is mula sa Sabbath, is 7. Diba? So, yan yung ating pinagkaiba. But we all understand that the first day of the week is Sunday, not Monday. Kaya, pag sinabi mong next week, tapos ang sinasabi mo itong Monday, ito na yon. Dahil nag-i-start ang week ng Sunday. On the first day of the week, when we gather together to break bread, so ano po yung ginawa nila? Basta lang ba nag-break ng bread? Siyempre, Lord's Supper yan. So sa nakakaalam ng doktrina, it's the Lord's Supper that they did there. Paul talked with them, intending to depart on the next day, and he prolonged his speech
until midnight. So there was preaching, there was observing of the Lord's Supper, and all of those observations were done on the Lord's Day. So ano yun? Sunday. Pinapakita niyan na ang apostolikong iglesia, ginagaya natin yan, o yan ang ating pattern, apostolic. Huwag kayong maging allergic sa term na apostolic church, dahil apostolic naman talaga tayo. Hindi ko sinasabing apostolic succession, gaya ng turo ng Roman Catholic Church, but we are an apostolic church. Why? Because we based our theology, doctrine, and practice from the apostles. So, evidence that the apostolic church gathered on Sunday, which is the first day. Bakit? Ang nire-reflect po niyan, yung araw na nabuhay na maguli si Yeso Kristo. Ngayon ay araw ng palaspas, papatayin pa lang. Pero sa susunod na linggo, yun yung araw ng pagkabuhay. Lord's Day. Literal na Lord's Day yun. Diba? So, but ang celebration ng Christian ng resurrection is not every Easter. It's every Sunday. That's why tinatawag natin siyang Lord's Day. At lahat ng mga ginagawa sa church ay ginagawa sa araw ng Lord's Day at ino-observe ito ng mga Christian bilang Sabbath. Alright? Another verse is Hebrews chapter 4, verses 9 and 10. Hebrews chapter 4, verses 9 and 10. Here we go. So then, there remains a Sabbath rest for the people of God. For whosoever has entered God's rest has also rested from his works as God did from his. Take note kung saan natin nabasa ito. Saang book? Saang book? Hebrews. Nasaan po ang Hebrews? Old or New? New Testament. So, kung ito ay New Testament, at sinabi rito, there remains a Sabbath rest. Ano lang agad na kukontrahin yan? Yung nagsasabing, wala na daw ang Sabbath ngayon. Ngayon. Ano yung nakasulat dyan? There remains a Sabbath rest. But of course, meron silang paliwanag din dyan, and we will entertain that, but we will solidify our stand that Sunday or the Lord's Day is Christian Sabbath. Pero ang pinatutungkulan ng mga talatang binasa natin from the book of Hebrews is that there is a perpetual or continuing Sabbath principle na natupad na kay Kristo, pero bagamat natupad na kay Kristo, meron pa rin foretaste o ito lang ay foretaste of eternal rest. So, yung Sabbath, yung purpose ng Sabbath, so ceremonially, ino-observe ito ng Old Testament. Pero, ang fulfillment ng Sabbath ay New Testament. At yan yung New Covenant in Christ, New Testament, pero hindi pa yan ang kalubusan. Hindi pa yan ang kalubusan. Ang natitikman na kapahingahan ngayon ng mga Kristiyano, ang tawag natin dyan ay foretaste. So if you can remember Fanny Crosby's song, "Oh, what a foretaste of glory divine." And we are referring there to Christian Sabbath, which is partially done. Namamahinga ka, nakaka-enjoy ka na ng pamamahinga dahil sa ginawa ni Kristo, pero meron pa ring aspect ng not yet. That is why Christian Sabbath also deals with Christian eschatology, but we will entertain that later. Pero ano ang kukunin natin tindig? Ang Kristiyanong Sabbath ay unang araw ng Sanlinggo. At ang unang araw ng Sanlinggo ay Linggo. Ano ba sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, or Sunday? Diba? So,
Ang Christian Sabbath, ito ay first day of the week, na tinatawag din natin Lord's Day. Ito ay ibinubukod ng Diyos bilang moral at perpetual command sa mga tao niya na mamahinga sa mga worldly labors at magkasiya sa worship na inaalala ang pagkabuhay ni Jesucristo at ang pag-iintay ng habang buhay na kapahingahan. Yung palang purpose ng Sabbath. The purpose of Sabbath, you rest from your worldly works. You rest from your worldly works. Gusto kasi ng Diyos, nagpapahinga ka. Ginawa ka niyang creature na kailangang mag-rest. Alright? Ayaw natin. Binibigyan tayo ng Panginoon ng rest na kailangan natin i-respect at i-observe. At gagamitin natin yung day of rest na yon to delight in worship. Hindi totally wala ka nang gagawin. Sabi mo, walang gagawin, ba't tayo punta sa church? Di ba, dyan nga kinorek ni Christ ang principle ng Sabbath nung panahon na siya ay nag-ministry. Bakit ka nagpapagaling? Araw ng Sabbath. Naalala nyo dati na pag-araw ng Sabbath, bawal kang maglakad ng 6 kilometers yata ng palayo. Diba? So, ganun kahigpit ang pag-observe ng Sabbath. Pero sabi ni Kristo, hindi ginawa ang Sabbath para Sabbath is not made for the Lord, but for man. Sa tao ginawa, para sa tao ginawa ang Sabbath. Ganyan ka ganda yan. Tinan po natin na sinasabi ng ating confession, chapter 22, paragraph 7, as it is the law of nature that in general a proportion of time by God's appointment be set apart for the worship of God. So, by His word, in a positive moral and perpetual commandment, binding all men in all ages, kasama tayo dyan, He hath particularly appointed one day in 7 for a Sabbath to be kept holy unto Him, which from the beginning of the world to the resurrection of Christ was the last day of the week, and from the resurrection of Christ was changed into the first day of the week, which is called the Lord's Day, and is to be continued to the end of the world as the Christian Sabbath, the observation of the last day of the week being now abrogated or abolished. So, malinaw sinasabi ng confession natin na ang Sabbath day ay linggo. Pinalitan ang dating Sabado. Alright? Kaya walang Sabadista. Linggo ang Lord's Day. At ang Lord's Day ay dapat inilalaan para sa worship. At ang Lord's Day is to commemorate the resurrection of Christ and anticipation of the eternal rest. Yan ang mga kailangan nating maalala dyan. Now, may mga kumukontra sa posisyon na yan. At yan ang pag-uusapan natin, hindi naniniwala sa Christian Sabbath. Anyway, by the way, if you will believe this doctrine today, ikaw ay forcefully tatawaging Sabbatarian. Pag hindi ka mag-a-agree ngayon dito at mag-a-agree ka sa mga objection, of course, ikaw ay NCT. Yan ang laglag mo. So, the Sabbath was part of the Mosaic Law. First objection. Ang Sabbath daw ay kautusan ni Moises para sa Israel at hindi para sa iglesia. Right? Ang Sabbath daw ay para sa Israel at hindi raw para sa church. Ano ang sagot natin? Bagamat totoo na ang Sabbath ay na-codified sa panahon ni Moses, pag sinabi natin codified, na-document. Pero ang principle, existing na prior to documentation. You understand what I mean? So, meron ng Sabbath, pero hindi pa codified. But people were aware then. However, for some reason, pagpasok ng Mosaic Covenant, panahon ni Moses, of course, nandiyan yung Ten Commandments, kinodify ang Sabbath day. Now, bagamat totoo na na-codify ang Sabbath sa panahon ni Moses, pero ang principle ng Sabbath rest
predates the Mosaic Law. Nauna sa Mosaic Law. Dahil ang nag-constitute o nag-institute ng Sabbath, ang Diyos, hindi sa panahon ni Moses, kundi sa creation. Ang Sabbath ay creation mandate. Ano yung creation mandate? Yung law na in-establish ng Diyos sa panahon ng creation. And remember that when God created the world, including the Sabbath, this is pre-fall era. Wala pang kasalanan yan. At binless ng Diyos at sinantify ang 7th day bago pa pumasok ang kasalanan sa mundo. So meron ng Sabbath na in-establish ang Diyos sa creation pa lang bago pa pumasok ang kasalanan. Kaya nung yan ay isinabatas na legally sa Israel, yan ang naging 4th commandment ng Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Let's have a look. Mamaya tayo mag-usap sa camp. Enjoy muna tayo sa Sabbath. Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Sabi dito, remember the Sabbath day to keep it holy. Alright? 6 days you shall labor. Sabi ni Yahweh, 6 na araw magtatrabaho ka. Gagawin mo ang kahit anong gawa. Ikaw, maging ang iyong anak na lalaki, maging ang iyong anak na babae, maging ang iyong aliping lalaki, maging ang iyong aliping babae, maging ang iyong mga livestock, o maging ang mga sojourner na nasa iyong teritoryo. Sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Diyos ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng mga nandito, at namahinga sa 7th araw. Kaya naman, pinaspasan ng Diyos ang araw ng Sabat at ito'y pinabanal. So ang naunang nag-observe ng Sabat ay si Yahweh. At ang principle siya ay namahinga mula sa kanyang mga ginawa. At ito ngayon, ang utos din sa lahat ng nilikha, observe the 7th day to be the rest day or Sabbath. Naalala niyo yung kwento ni Pastor Rene? May paniniwala noon ang mga tribo sa Africa na kapag ka nagtrabaho ka ng 24/7, ang kaluluwa ay umaalis sa katawan at magugutom at pupunta sa kaldero. Version pa na to, inedit ko na yung kanya. At pag nasarahan yon, wala ka ng kaluluwa kasi nakulong na dun sa kaldero. Pero ang pinupoint nun, hindi normal at hindi maganda sa tao ang walang tigil sa pagtatrabaho. Kahit ang medisina, sasabihin yan sa atin. Bakit? Kasi yan ang disenyo ng Diyos nung ginawa niya tayo. That we are to observe Sabbath, hindi sa kung anong preferred mong araw. Ha? Dahil malinaw na in-specify ang araw na yan. O at least, nagpahinga ako na isang araw. Tuesday nga lang. Now, yan ang problema. Dahil sasabihin ngayon, nasa panahon na po tayo na nangangamuan tayo and we cannot demand to our bosses, managers. Now, I will not discount that kasi nagtatrabaho din ako. But we should pray na pagkalooban tayo ng Panginoon ng availability ng Sunday at wisdom kung paano natin i-approach ang ating schedulers, managers, workforce, or whatever it is that we are calling it, na ibigay sa atin ng Sunday. Bawiin mo lang sa mahusay na trabaho. Baka naman kasi girigis ka rin sa trabaho, kaya hindi ka rin mapagbigyan. Di ba? So, Colossians chapter 2 verse 16, point pala muna, point. No? Ang Sabbath ay moral law na nagpapatuloy sa Old Covenant at binago lang ang anyo nito sa New Covenant. Pero hindi siya nawala. Another objection is Colossians 2:16 dahil sinasabi diyan,
tawag dito, ano sinasabi ng Colossians 2:16? Pakibasa, Marvin. Colossians chapter 2, verse 16. Therefore, let no one pass judgment on you, question of food and drink, or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath. Ginagamit itong text ng mga kapatid natin na NCT, na sinasabi, hindi na daw continuing ang Sabat dahil sinasabi niya ni Apostle Paul na wala na dapat pumatol sa inyo sa mga bagay na yan at isinama dyan yung Sabat. So parang ang dating, ang context ni Apostle Paul dyan, parang sinasabi niya, hindi na ino-observe ang Sabat. Ganyan ang hermeneutics dyan. However, ang tinutukoy ni Paul sa Colossians 2:16 ay yung ceremonial Sabat. Yung mga ceremony na nakakabit sa Sabat, not the Sabat itself. Nagagets nyo? Yung mga palamuti, kung paano yung ginawa. Alright? Kaya nga ngayon, question, o tama, may warrant of arrest, paano yung inaresto? Yun ang nagiging question. Tama ba yung pag-aresto nyo? Tama ba yung ginawa nyo? Dumaan ba kayo sa tamang proseso? Yan ang tinatanong dyan. So dito sa Sabat, ganun din. Nandiyan ang principle ng Sabat, pero dahil sa pagmix ng mga eskriba at pariseo na kung ano-anong mga paniniwala tungkol dyan, nagkaroon ng mga palaman yung Sabat that was not supposed to be nakasama doon. Now, Paul was referring to that. Dahil yung sinabi niya, New Moon, Festival, tradition yun. So, ang tinutukoy ni Apostle Paul dyan is yung ceremonial Sabat, gaya ng mga pag-observe ng mga Hudyo ng mga fiesta tungkol sa Sabat, new moons at mga feast na kung saan ay ginagawa sa panahon ng Old Testament. Kaya ang dinidil dito ni Apostle Paul, yung legalism na nakakabit dyan at yung mga heresies ng mga Judaizer na at hindi yung pag-abolish mismo ng Sabat. Kaya ang moral principle of 1 day in 7 for rest and worship remains. Hindi nawawala. Hindi nawawala yung may 1 day of rest ang mga tao. Christ fulfilled the types and shadows, but He also instituted, kasi ang Sabat ay types and shadow din. So mga nag-aaral ng covenant theology, kahit ang Sabat, kasi ang promise ng Sabat, there will be an eternal rest. There will be an unending rest for the people. So the reason why they were observing that, because of their anticipation. And now, we are in the new covenant, partially fulfilled because of Christ. We now enjoy the rest of our free access to God. We can pray to God directly. We are secured by grace. Once saved, always saved. That's the rest that we are now enjoying in our communion with Christ. However, we are still, or we are yet anticipating for its superlative. Yung kalubusan na mangyayari hindi sa first coming, kundi sa second coming ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, ngayon, ang Lord's Day na nasa New Covenant ay expression ng Sabat. Buksan natin ang pahayag 1 verse 10. Pakibasa, Sister Krista. Galatians chapter 1 verse 10. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Kita nyo, pati yung pag-receive ng vision ni John sa angel ay, or si Jesus, ay, tawag dito, Lord's Day din. I was in the Spirit, alright? I was in the Spirit on the Lord's Day. So, nag-ministry sa kanyang Holy Spirit, Lord's Day, Sunday din. Nalala nyo rin, anong araw nagpakita si Christ sa mga apostles? Lord's Day. Kaso, may absent na isang apostle. Sino? Si Didymus, si Thomas, di ba? So, si Thomas absent, so hindi niya nasaksihan. Ngayon, kinailangan pang mag-intay ni Thomas ng another Lord's Day para magpakita si Jesus sa kanya. Hindi kinabukasan, kundi next Lord's Day. So, mula nung si Christ ay nag-resurrect,
biglang nagkaroon ng pagpalit ng araw sa Sabat. Naging first day of the week na siya. Acts chapter 27, we have read that already at sinabi nga dyan yung Lord's Day. Ikatlong objection, hindi to kinocommand ng New Testament na i-keep ng mga Christian ang Sabbath. Yan. Wala naman kumanda sa New Testament. Naulit ba ang remember the Sabbath day to keep it holy sa New Testament? Wala, di ba? Wala siya. Answer, bagamat walang direktang verse na you must keep the Sabbath, pero ang pattern, ang practice ng early church ay nagpapakita na kung saan first day of the week for worship. Mali yung ganyang analysis. Walang direktang sinabi. Kaya hindi dapat gawin. Kasi walang direktang sinabi. Right? Doon lang ba natin marireceive ang revelation kapag direktang may sinabi? O makikita rin natin sa pamamagitan ng existing practice and pattern? Kunyari, ang nanay mo o tatay mo ay may sasakyan. Hindi ka marunong magsasakyan. Pero nauupo ka sa tabi ng driver's seat. Na-observe mo somehow kung anong mga tinatapakan niya para bumabante, umatras, o mag-park. Did you? Di ba? Ngayon, hindi nagsasalita yung tatay mo o nanay mo kung paano siya nagmamaneho, but his or her practice is already teaching you how. Kaya, kapag ikaw na yung nandun, kung ano yung nakita mo, yun din yung observe mo. Pag tinapakan ko to, hihinto. Ay, di naman sinabi sa akin na hinto to. Baka pag tinapakan ko, umabante. Tanga kapag kagalong ka. Kailangan tingnan mo, tinitingnan mo yung pattern, nag-o-observe ka, nag-aaral ka, kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi inutos sa New Testament, hindi inutos pero may principle. Di ba ganyan din yung mga naglalaro ng batas? First time namin ito eh. First time may batas pa rin eh. First time namin kaya pwedeng magkamali. Sino nagsabi? May existing law. Kailangan sundin. At ang reason kung bakit nagtitipon tayo sa araw ng Sunday at tinatawag natin itong Sabbath, because it is a New Testament principle. 1 Corinthians chapter 16, verse 2. Sister Saren? 1 Corinthians 16:2. On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up, as you may prosper, so that there will be no collecting when I come. Ito, yung utos pa nga dito, pagka-tithes and offering, di ba? Sa 1 Corinthians chapter 16, verse 2, sa unang araw ng bawat linggo. So ano yun? Linggo or Lord's Day. Bawat isa sa inyo ay magtabi at magbigay. Magbigay sa ikaputhandog. So ino-observe din yan. Ano pa? Revelations 1:10 na binasa natin kanina, Lord's Day din yon. At punong-puno ang Book of Acts ng puro Lord's Day ang lahat ng worship nila. At may prayer meeting na midweek. Na? Yun yung kanilang pattern. Kaya ano pinagsasabing di daw inutos ng New Testament? Walang direkta na thou shalt still keep Sabbath day. Di ba? Parang Trinity. Yung mga nag-o-object sa Trinity. Wala naman kasing Trinity sa Bible. Walang word na Trinity. But the principle is there. Tayo ang nag-name ng Trinity para hindi mahabang explanation natin. Ano ka kapatid? Ako naniniwala ako sa one God in three persons, all equal in their power. Hindi mo na siya gaganunin. I believe in the Trinity. That's it. Ano yung Trinity? Define. Yan. Tsaka kami magbibita. Same thing as how we understand Christian Sabbath as perpetual in the New Covenant. Kaya ang punto, hindi porke absent yung ceremonial enforcement sa New Testament, ibig sabihin na kaagad ay moral principle ay abolish. Ito ay na-fulfill ni Christ at tinransform niya into a new one. Ano yung nagbago sa Sabbath?
that it is now first day of the week, in aligned to Christ's resurrection. Now, let's go directly to the biblical presentation of this doctrine. Again, sinabi ko kanina, ang Sabbath ay creation ordinance. Hindi nagsimula sa panahon ni Moises, hindi ito kumbaga, nung binigay ni Moses sa mga tao, remember the Sabbath day to keep it holy, ay nagtaka sila, ano na yung Sabbath? Kailan yun? They knew already. Why? Because they're already observing it. Ang nangyari ay codified sa panahon ni Moses para nasa papel. Di ba? Ganun lang ang ibig sabihin nun. Genesis 2:2-3, and on the seventh day, God finished His work that He had done, and He rested on the seventh day from all His work that He had done. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all His work that He had done in creation. Kaya kasama ng ang mga kasabayan ng Sabbath, hindi yung Ten Commandments. Ang kasabayan ng Sabbath ay yung iba pang existing laws na nangyari prior to the codification of the Mosaic Covenant. Alin yun? Marriage, labor, and dominion. Lahat yan bago magkaroon ng Sinai, nandiyan na yan. Yung prinsipyo ng ikakasal ng babae sa lalaki. Lang. Di ba? At yung prinsipyo na ang tao dapat magtrabaho. Kaya kapag ang tao hindi nagtatrabaho, namamalimos, pero kaya namang magtrabaho, hindi siya tumutupad sa mandate sa kanya bilang creation. Kaya basta-basta maglilimos. Meron akong pinalimos dyan sa ano ba yung Espanya. Sa Espanya. Sa Palok. O, Maynila. Ano dyan, kaawa-awa. Pero pag nabigyan mo ng pera, diretso sa hardware. Katapat lang. Rugby ka agad ang binili. Minsan nakakawawa, di ba? Maigi pa yung tagabukas ng pinto sa 7-Eleven kahit pa paano pagbukas ka, di ba? O kaya yung mga kumakanta, yung mga ganyan. Pero yung kalaki-laki ng tao, masel-masel ka pa, tapos namamalimos ka, may problem doon. There's something off. And sometimes, mga kapatid, sindikato lang yung mga yan. Kaya ang awa nasa lugar din yan. Pero kapag nagbibigay ka just to sustain their vices, ay nagiging contributor ka pa ng kanilang sin. So kung may pagkain ka, just give the food. O minsan dyan sa plaza, kasama namin sila Jenny, sila Cedric, yung time niya, sabi, nangungulit yung bata. Sabi ko, dali ka sa DSWD, kasi doon mahalaga. Takbo agad, alam niya, ba't niya alam? Ba't niya alam? Ba't siya natakot? Ba't siya tumakbo? Yun yung sinasabi ko. Kaya, di ba di sabihin, grade 1 lang kasi yung natapos ko. Kaya katambay? Maraming trabaho dyan na available kahit hindi ka naman nag-aral . Di ba? Unfair yan sa mga kumakayod. Sa mga nagtatrabaho at may naiuwi sa kanilang pamilya. At ang masama, tambay ka na nag-asawa ka pa, nag-anak ka pa. Di ba? Kapal-kapal ng mukha, di ba? Pero, ganun talaga yon. Bakit nagiging ganyan ang tao? Kasi pumasok na yung kasalanan. So, kasama ng Sabat ang marriage, labor, and dominion. Kaya sabi ng Bible, dapat ang tao ang naghahari sa nilikha. Alright? Naghahari sa nilikha. Meron isa nawala ng trabaho. Bakit? Kasi nung tumawag ang nanay, yung pusa daw ay sumuka, nag-end ng shift ng mas maaga, so tanggal na siya kinabukasan dahil sa pusa. Ayoko nang magdagdag, pero sana mag-gets ko ano yung sinasabi ko. In relation to dominion mandate. Dati, ang aso, bantay ng tahanan. Ngayon, tao ang nagbabantay sa aso niya. Sana yung tao na lang naging aso. So, ang Sabat ay binding upon all people in all ages at ginawa ito for man, sabi ni Jesus Christ. Mark 2:7, para sa kabutihan ng tao, para sa pagsamba, at para sa kanyang communion with God. So if we are not respecting it, alright, naalala nyo, sinabi ko sa inyo minsan, pag nagpaalam kayo kay pastor, kay brother, kuya, pastor, sensya na, di po ako makaka-attend. When we say that's okay, it means we are okay with it.
Pero if you will ask me, is God okay with it? You know the answer. Nagigets nyo? So, wag natin i-equate na kapag nag-okay si pastor, ibig sabihin, approve na rin sa heaven. Bakit? Kasi, whatsoever you shall bind on earth shall bind on heaven. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. When we say that's okay, it's human context. At hindi ka namin, busy ka, your whatever it is. Pero, strictly speaking, based from the Bible, wala tayong pag-uusapin because you know it already. Kaya it's between you and God. But I won't judge you on that. Yan yung point ko. Kasi, I believe, merong mga providential hindrances. Naniniwala tayo dyan. Pero, we also believe that God is strict. So when He said, when you do this, you sin, that's it. Naalala niyo yung hearing din? Di ba? Isa lang yung sagot eh. Binawalan mo o hindi? Binawalan po. Sabi sa batas, bawal mong pagbawalan. Pero nagsabi siya, kasi wala na yung kasi mo. X na yun. Bakit? Tapos ka na. Dahil ang sabi ng batas, bawal. Ginawa mo yung bawal, pero may katwiran ka. Pero hindi nauubra yung katwiran mo. Yan yung point doon. Kasi tapos yung sentence ng batas. Ganun lang kasimple yun. Same with how we explain this topic today. Yeah? Second, ang Sabbath sa fourth commandment ay moral law. Kaya kung moral law ang Sabbath, ibig sabihin, hindi yan matatapos. Di ba, pinag-usapan na natin doon sa law of God, na topic din sa 1689, na ang moral law hindi na-abrogate kasi ang nire-reflect yan ay character ng Diyos. At ang character ng Diyos ay eternal. So kung ang Sabbath ay moral law, ibig sabihin, hindi siya matatapos. It is an eternal law of God. Tandaan natin, hindi ibinigay ang Sabbath sa Sinai. Hindi ito ang unang pagkakataon na ibinigay ang Sabbath sa Sinai. Ito ay in-affirm lang sa Sinai. Pero in-institute na ito sa panahon pa lang ng Genesis chapter 2 hanggang 3. Pero sa New Covenant, hindi inabolish ni Jesus ang Sabbath, kundi pinulfill niya ang types and shadows nito. Ligaw kayo ng theology tungkol dyan sa Colossians 2:16-17. Colossians 2:16-17. Ay, basa sa Colossians 2:16-17. Therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to God. Ayan, tinuloy ko na sa verse 17. Lahat ng ito ay shadow lang ng paparating. Ngunit ang substansya o ang pinaka-realization nito ay si Kristo. Kaya na-realize ang Sabbath nung si Jesus ay dumating. Kaya lang, hindi nalubos sa panahon ni Jesus sa una niyang advent. Ilan ba yung dating ni Kristo? 2, di ba? Maliban kung premil ka na may 2 daw, pero ang gulo ng math kasi yung pangalawa may 2 ring dating. Ha? So, dalawa na tayo dyan. So, 2 lang. Ang unang pagdating niya, natapos na, pero hindi, kumbaga, yung fulfillment ng Sabbath ay spiritual lang muna. Yan yung tinatawag natin sa eschatology na already and not yet. Meron nang nagawa, may fulfillment na somehow sa panahon ni Jesus, pero may not yet pa rin kasi ang pinaka dulan niyan ay yung sa kanyang second coming. Now, what is our point? Alright? Ang point natin is that hindi na-abolish ang Sabbath as per se, kundi yung ceremony na nakapalibot dito ng panahon ng Old Testament. Kaya hindi na tayo naniniwala doon sa bawal kang magsiba sa araw ng Sunday, bawal kang pumunta sa mall sa araw ng Sunday. Wala nang nagkabawal sa atin. Lahat yon ay ceremonial
na nakapalibot sa Sabat, but the Sabat itself ay hindi abrogated. Kaya totoo na si Kristo ang ating kapahingahan. Sabi yan sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light." Di ba? Sinabi ni Christ yan. At Hebrews 4:9, "Come to the throne of grace," na makakapahinga ka, ganyan-ganyan. Pero, sa kanyang resurrection, on the first day of the week, diyan niya sinimulan ang new creation. At kasama sa new creation ay yung gawing Sunday ang Lord's Day. Kaya uulitin ko po, yung 2 Corinthians 5:17, na laging sinasabi, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature," ang tinutukoy kasi ng mga maraming Kristiyano tungkol sa pagiging born again mo. No. No. Respect the whole Bible's hermeneutics. Hindi yung tungkol yun doon. The inauguration of the new creation is in Christ. At kasama lang dyan ang regeneration. Ha? Kaya hindi natin gagamitin yon para ang patutungkulan, bago ka na. Bakit? Na-regenerate ka na, kaya bagong nilalang ka na. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Bagamat may elemento ng katotohanan na may binago na sa'yo, pero again, ang new creation is not just about that. New creation is new, hindi lang tungkol sa pagliligtas, kundi pagko-consummate ng lahat ng bagay to Christ. Medyo malalim pa yun, pero we will come to that. Kaya mga kapatid, hindi legalistic ang mag-observe ng Sabat, yung kasi ang sinasabi ng NCT, mauuwi sa legalism kapag ka nagpapatuloy pa ng principle ng Sabat. Hindi po. Hindi legalistic ang Sabat. Ito nga ay isang joyful spiritual discipline. Sipin mo yun, binibigyan tayo ng Panginoon ng privilege to rest. Pero bakit ang maraming tao ayaw mag-rest? Isa lang ang reason eh. Isa lang ang reason. Kita. Di ba? Pero, very practical. According sa marami. Kita. Uy, alam mo naman yung linggo, yan yung malakas ang kita eh. Di ba? Okay. Alright. I respect. But we are talking about what God has ordained. At pasensya na po, o pasensya na po. Sinabi talaga na i-observe natin ang Sabat sa araw ng Sabat. Yun lang po yun. Yun lang. Hindi na ako mag-add ng anything. And I wouldn't want to offend anybody. Number 3, sa New Covenant, bukod pa pala doon, regalo ng Diyos sa atin ng Sabat, kaya i-unwrap mo, kapatid. Ha? Meron kaming kapitbahay, nung bata pa ako, pag niriregaluhan yung anak niya ng mga laruan, ayaw niya na mahawakan ng anak niya yung laruan. Gusto niya ilagay lang sa estante para maging display. At pipilitin niya yung anak niya na makontento ka na nakikita mo lang yan. Anong ibig sabihin ko doon? You receive a gift but you didn't enjoy it. Why? Because you didn't use it in the purpose that it is intended to be used. Di ba? Sa nanood dyan ng When Life Gives You Tangerines, it's full of moral. I can recommend that. Right? It's just that syempre walang involvement ng Diyos whatsoever doon sa palabas na yun. Pero it gives you, yan ang maganda sa Eastern movies or sa Eastern series na somehow conservativity ay expressed. Kasi sa mga Western movies, sa simula, naghubad, na ganito na naghubad, di ba? O kung ano-anong pinaggagawa. So yan ang kinaiba ng Eastern. Di ba? Kakasunod niya sa nanay niya, sobrang sunod niya sa nanay niya, hindi niya nasunod yung gusto talaga niya. Di ba? Kaya nung nag-2023, madilim ang kanilang buhay, nanay niya. Sila magkasama. Naglasing-lasing na lang siya. Bakit? Kasi nakita na niya yung gusto niyang tao na dapat sila talaga ay napunta sa ibang tao. Di ba? So, pagka nirelate natin dito,
niregalo sa'yo ng Diyos ang Sabat, di mo ginagamit mo sa gusto mo, nagtatrabaho ka pa rin, hindi lang basta ikaw ay nakakapag-violate, kundi nawawalan ka rin ng joy. Yan ang nangyayari. Nawawalan ng joy. Kaya ang Christian na maraming Sabat ang nalalaktawan, di ba? Minsan ay pagod na pagod, no? Yan ang nangyayari. Ako naranasan ko din na yung off ay rotating. Nasanay din naman ako doon. Pero pumayag ako ng split off. Alam niyo yung split off? Hindi magkatabi. Basta yung Sunday, isa, off ka na yun. Kahit Martes yung isa o Wednesday yung isa. Kasi I was very convicted na dapat ang Sabat ay talagang sa Panginoon. Awa naman ng Lord. 4 years ago, I was hired to a company which I'm still working at. Saturday at Sunday yung off. So talaga yung malaking blessing. Kaya, tandaan po natin, gift ito ng Diyos sa atin, at gagamitin natin ang araw na ito, na habang nagpapahinga yung katawan natin, ay nakakarinig pa tayo ng sweet words from faithful preaching. And anticipation ng glory to come. Isn't it wonderful? Na after mong mapagod ng 6 days, makakarinig ka ng sweet words of promises of Jesus. Yeah? Maliban lang kung nasa church ka, walang ibang ginawa yung pastor, pag isigawan ka ng sigawan. Pero kung nasa church ka, na faithful na nagtuturo ng Bible, hindi magiging ganun ang dating. Ay, kasi ang Bible ay two-edged sword. Na nga eh. Matalim na nga eh. Tapos matalim ka din, di ba? So, tatlo na yung talim niya. Hindi na two-edged sword. Kaya natin ang Bible sumabat sa hindi nagsasabat. Di ba? Acts chapter 1 Corinthians 16:2, on the first day of the week, each of you is to put something aside and store it up. Kaya, number 3, ang New Covenant ay Sunday, sinabi ko na rin yan, na bago yan dahil kay Kristo. Ang point, yung pagbabago ng araw, baka kasi maging issue ito, nagbago. Ang pagbabago ng araw ay nagre-reflect sa pag-fulfill ni Christ ng Sabat na ginawa niya sa resurrection. At dahil nabuhay si Kristo ng Sunday, ito na ang Sabat ng mga Kristiyano. Araw na inilaan sa pagpapahinga ng katawan, alright? Pagsamba at awa na kumikilala sa resurrection ni Christ at umaasa ng habang buhay na kapahingahan na makukuha natin sa new creation. Kaya somehow, may pagod ka pa rin sa araw ng Sabat, pero konti lang. Hindi kagaya nung talagang nagtrabaho pa. Di ba? Sipin nyo naman yung 8 hours kang, sige sabihin natin, 8 hours kang nasa church sa araw ng Sabat. Pero kung ikaw compare mo siya sa 8 hours na ang ginagawa mo naman yung magtrabaho, masasabi mo na ang Sunday ay rest. Di ba? Kasi uupo ka lang naman dyan. Uupo ka lang dyan. Mangangamusta ka sa kapatid. Kakanta. Mag-observe ka ng Lord's Day. Mag-a-absorb ka ng Word of God. Ang nagli-labor naman para sa atin yung mga nasa work. Di ba? At kayo, may labor kayo sa kung anong ministry ang naitutulong nyo para sa church. Pero, you don't call, forced labor yan. Kasi you should do it out of love. Hindi nakakapagod. Kahit nakakapagod yung ginagawa, kung ginagawa mo yung para sa mahal mo. Tama? Kaya minsan mag-asawa, dalawa, para sa katrabaho. Pero pag uwi ng asawang babae, kahit pagod siya, magluluto. Sasarapan pa rin ng pagluluto. Bakit? Kasi gusto niya masarapan ng asawa niya sa pagkain ng kanyang luluto. Kahit pagod, ginagawa yun. Bakit? Kasi sa pagmamahal yun. Baka yung asawa hindi na masarap magluto. Baka hindi na siya masaya sa'yo. Pero, number 4,
baka kulang na yung sahod mo, wala nang pambiling ibang rekado. Number 4, the Lord's Day is the foretaste of eternal rest. Sa theology, tinatawag natin itong anticipatory Sabbath. Pero ang ibig sabihin nito, ito lang, lilipad tayo ng konti sa eschatology. Ayan. Pag sinabi natin eschatology, pag-aaral tungkol sa mga huling araw or last days o yung mga mangyayari pala. Now, ano ang relationship ng Sabbath sa eschatology? Dahil sinabi ko nga sa inyo, merong already and not yet na aspect ang Sabbath. So, anong ibig sabihin nito? Na ipanalo na ni Kristo ang greatest battle. Baka may naniniwala pa rin sa inyo na ang Battle of Armageddon ay mangyayari pala. Ha? Tapos na to. Now, ang victory ay na panalo na ni Christ, kaya si Satan ngayon ay toothless enemy. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na siya. Yung sinasabing 1,000 year na igagapos si Satanas, ngayon na yon. Ngayon na nangyayari yon. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil sa pagtalo ni Jesus kay Satanas, na si Satanas ang greatest oppressor of his people, Christ's people is now entering his rest. Nagagets nyo? May rest na tayong nare-receive because of the redemption. However, we cannot deny that influence of sin is still around. Evil is still around. Kaya nga ang pinaka-balancing eschatology, amillennialism. While evil is progressing, right? Kingdom of God is also progressing. Yan ang balancing. Alright? Maganda yung sinasabi ng mga kapatid natin na progressing, habang nagpo-progress ang light, ay bumababa yung darkness. Maganda yun. But that is not the reality of the New Testament. Yan lang yung masasabi ko. Kasi tumitingin pa rin tayo sa kung ano yung reveal. So, nandyan pa rin ang evil, nandyan pa rin ang kasamaan, kaya hindi lubos ang rest ng mga tao. Kaya meron pa rin anticipatory na aspect to which ang hinihintay natin dyan ay yung mawala na ang lahat ng impluensya, presensya ng kasalanan, doon natin may enjoy ang full rest sa glorification ng mga Kristiyano. Kaya mangyayari ito kapag si Kristo ay muling nagbalik sa pangalawang pagkakataon. Okay, so ang already, kasi sinave na tayo ni Christ. Ang not yet, nandyan pa yung sin. At hindi pa lubos ang lahat. Ano sabi ng Hebrews 4:9-10? So there remains a Sabbath rest for the people of God. For whoever has entered God's rest has also rested from his works as God did from his. Kaya yung Sabbath rest, hindi lang ito command, kundi litrato ng ultimate rest na matatagpuan natin sa tinapos na gawa ni Kristo. Sino sa inyo nag-check ng inyong SSS contribution? Sa mga nagkatrabaho. Wala pang dating sa atin yun ngayon. Pero, ma-enjoy mo yan at your 60s. Yung bakasyon ka na lang, right? Kasi, buwan-buwan, alam mo, tatanggap ka ng pera, pero galing yun sa lahat ng mga pinagpawisan mo. Di ba? Yun yung masarap na gastusin na pera, di ba? Yung galing sa gawa mo. Kaya maraming mga politiko, walang humpay sa pagbigay ng pera. Bakit? Di galing sa kanila eh. So yung already, sa age na ito, yung mga believer ay pumapasok sa God's rest spiritually kapag sila ay nanampalataya kay Kristo. Ano yung pamamahinga sa gawa ng mga naligtas? Yung umaasa na sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa, dun sila maliligtas. Kaya pagod na pagod ang espiritu sa kakatanong sa sarili, ito mong ginagawa ko, makakapag-save na sa akin. Nare-rest ka na dyan kapag naintindihan mo ng salvation ay by grace. So, nandun yung realization ng Sabbath. Ginawa na pala ni Kristo yung trabaho ginagawa ko ngayon. Diba?
At yung not yet na aspect, ay meron pa rin future fulfillment yan, yung rest na yan, kapag ang believer ay naka-experience na ng fullness ng new creation. Kailan uli nagsimula ang new creation? Nagsimula ang new creation kay Kristo. Nung dumating si Christ, unang pagdating niya, marami siyang binago, tinatag niya ang church, tapos nire-regenerate na ng Holy Spirit yung elect. Kaya, naka-enter na tayo sa new creation na binabanggit ng Revelation. Yung new heaven and new earth na sabi ng mga dispensationalists ay iniintay pa natin, ay nako, na-miss nyo. Alam niyo yung naghihintay ka ng bus na lumagpas na pala. Diba? Ganun na nangyayari sa mga kapatid nating dispe. No? Na ang new creation, nagsimula kay Christ, pero hindi pa yan full. Hindi pa. Ang full niyan sa second coming. Ano yun? Ano pa ba hinihintay natin? Yung physical, kasama na yung physical natin, makaka-experience ng rest, wala ng evil, wala ng masama. Yun nga yun. At si Kristo ay talagang lutang na lutang ang kanyang paghahari. At lahat ng mga hindi nagpapasubject o nagsasubmit sa kanyang authority, nandun na sa impyerno. Yun ang kalubusan ng Sabbath. Hindi pa ngayon. Kaya may future pang taninintay mga kapatid. Kaya, dapat, yung meron ngayon na aspect na i-enjoy na natin, ngayon kung hindi ka nakokontento, simple lang. Kasi nga, may kalubusan mo siya. Kaya ngayon, ang Lord's Day, mga kapatid, ay foretaste. Pag sabing foretaste, paunang lasa. Alam mo yung pag nagluluto nanay, tapos gusto niyang malaman kung okay yung lasa, tatawagin ka niya, tikman mo. That's a foretaste. So may nalalasahan ka na, medyo nag-e-enjoy ka na, pero hindi pa yan yung kain mo ha. Kakain ka pa ng talagang heavy. Parang mga Japanese restaurant. Si-servan ka muna ng ganyang kaliit na kung ano. Kain, kwentuhan ko yun. Mamaya, mag-serve. Hanggang palaki ng palaki. Hanggang padami ng padami. Yan ang foretaste. Kung yung foretaste pa lang, ang sarap-sarap na, ano pa kaya yung maasahan natin na paparating pala? Kaya, ito ay foretaste at paalala ng eternal rest wherein believers will enjoy in the presence of God. At weekly signpost din ito na kung saan nagdidirekta sa mga believers to the hope of final redemption where they will experience the fullness of the rest they begin to experience Christ. Nung kami nagra-ride ng mga kasamahan ko sa trabaho papunta dun sa Kalawan, Laguna, ang nakakatakot pag wala ka na sa highway. Kasi wala ka nang mababasang mga signpost. Naalala nyo, pag kayo ay mga nasa national highway or highway, kahit wala kang GPS, basta marunong kang tumingin ng mga sign, makakauwi ka sa kung saan ka pupunta. Kasi kada intersection may green na nakalagay. Pag kumaliwa ka, papunta ka sa Tarosa. Pag kumanan ka, papunta ka. Pag dumiretso ka, papunta ka ng Alabang. Ngayon, kung talagang wala kang ibang inaasahan, kundi yung GPS, tas minsan pangit pa yung signal, bakit? Kasi nasa Pilipinas ka. So, kung pag doon ka lang nakaasa, ay maliligaw ka kapag ka nagloko yun. Ang point dito, dumadaan tayo sa road na tiyak na tayo doon sa direction. Dahil every week, lumalabas yung sign na yun. Kaya, sa week na to, 78 kilometers to Manila. Mamaya, meron na naman, Manila, 68 kilometers. Diba? Kahit yung mga kulay dilaw na ganyan. Alam nyo ba yung kulay dilaw na ganyan na nasa kanan, tapos nakalagay kilometer. Tapos, yan, kilometer 0. Yan. Ibig sabihin, luneta yan. Ngayon, pagka 1 kilometer away from Manila, may ganyan ulit. So, ang sinasabi niya sa'yo, gano'ng kakalayo sa Maynila? Gano'ng kalayo in kilometers, saka ano yung next town? Pag nakikita mo yung ganyan, sabi dito sa sinasabi natin, ang Lord's Day
ay weekly signpost na nagpapaalala sa atin at nagdadirect sa atin ng ating itinatahak. Kung may ganyan tayo every Sunday, hindi tayo makakalimot at lalo tayo o lubusan tayong aasa doon sa final redemption. Sabi ng iba, huwag kang umasa para hindi ka mabigo. Pero hindi nag-apply sa Diyos yun. Pag sinabi ng Diyos, asahan mo to, lubusin mo yung pag-asa na yan. Bakit? Kasi lagpas 100% totoo yan. In hope of eternal life, which God that cannot lie. Titus chapter 1 verse 2. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kaya believers have hope of final redemption, at dito rin, we will experience the fullness of the rest they begin to experience in Christ now. So this is my final challenge bago ako magsabat sa Sunday school. Be faithful, maging tapat tayo, sikapin natin na maging tapat tayo, mga kapatid, na i-observe ang Lord's Day bilang weekly reminder ng redemptive work ni Christ. At yakapin natin ito bilang takdang araw ng pagsamba upang magpahinga at magkaroon ng spiritual renewal. Because spiritually, we also get tired. Imagine mo kung araw-araw inobliga ka ng Diyos makinig ng preaching. Naku po. Yung isang araw pa nga lang, medyo, di ba? Paano ba yung araw-araw? Ganyan karunong ang Diyos na alam niya, one day a week is sufficient for the day of worship. Isang araw lang naman yun. Kaso, nagiging problema ng maraming Kristiyano ngayon, hindi naman natatapos yung Sunday, may next pa naman. Pagdating ng next, may next pa naman. Pagdating ng next, may next pa naman. Hanggang sa, wala na, nalilimutan niya na. Bakit? Off the track ka na eh. Hindi ka na nare-renew every Sunday. Hindi ka nare-remind every Sunday. Hanggang sa dumating yung time na limot mo na rin na yung araw na yan, dapat nag-worship ka. Tapos, wala ka nang nararamdamang conviction. Ano na nangyari? Yung conscience seared na. At yan ang ayaw nating mangyari. Bakit? Kasi, it's a clear sign na kapag nandiyan ka na sa stage na yan, backsliding na yung ginagawa. Backsliding. Kaya isa pa yung challenge. Backslider ba ako? Sa paanong paraan? Sa aking unfaithfulness to the Lord's Day. Tandaan po natin, marami kang benepisyo sa Lord's Day. Use it! Dahil regalo sa atin ng Diyos yan. For worship, for rest, for spiritual renewal, at makikinig tayo ng pagpapaalala ng ultimate rest na ibibigay ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Dalawa yan, pinipreach at saka pinipicturize. Sa paanong paraan? Lord's Supper. Kaya mahalagang Lord's Supper. Pinipreach na nga sa'yo na darating si Kristo. Pinipicturize pa. Sa paanong paraan? Kapag naglo-Lord's Supper. Ano pang ginagawa ng Lord's Supper? Ay, itong Lord's Supper matatapos dito. Kailan? Pag dumating si Kristo, hindi tayo mag-Lord's Supper. Ay, paano kung magbibiliman sa langit? Nakilang Lord's Supper ka. Diba? Naku, di ba mag-Lord's Supper? Kamaglala, sa langit ka pa rin naman. Pero, of course, hindi natin nalulubos yung enjoyment. Na pinibigyan ka na ng Panginoon ng ways para mag-enjoy sa buhay na ito, kahit nandiyan ang presensya ng evil, hindi mo pa siya nagamit. So, ano yun? It's our loss. Bagamat wala siyang danger ng hell. Ito pinag-usapan natin, walang danger of hell. Kahit mamatay kang di nagsisimba, sa langit ka pa rin. Diba? Kung ikaw ay talagang elect. Walang tayong pinag-uusapang ganon. Pero pwede kang questionin. Diba? Kasi hindi dapat ganon. So, mga kapatid, tayo po ay dapat na maging Sabbatarian, hindi lang dahil sa strong doctrine, kundi yung benefits na binibigay nito kapag naniwala tayo na ang Christian Sabbath ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. That's the end of chapter 22. Wala tayong Sunday school na formal next week. It's just a devotion about the resurrection of Christ.
para siyang sunrise, no? Parang ganun lang siya. And then magpapatuloy tayo sa topic na of lawful oaths and vows na pag-aaralan natin sa 26th of April. Let's go to Lord in prayer first before we go for question and answer. Panginoon, nagkapasalamat po kami sapagkat may ibig sabihin pala yung sinabi mong nagpahinga ka sa araw ng Sabat. At ito ay inintend mo para sa creation mo. Lalo na po, ang apex ng creation, ang tao, na dinisenyo nyo na isang beses sa isang linggo ay may kumpletong araw ng pagpapahinga. At kasabay ng pagpapahinga na ito ay muling ma-remind na ikaw ang aming creator, that you have provided everything that we need, and you deserve to be worshipped and praised sapagkat ikaw din ang nagsusustain ng lahat-lahat mo sa buhay namin. So, teach us to be grateful by expressing it in our weekly observance of the Lord's Day. At anuman ang mga present na umahadlang para maging thankful kami, nawa Panginoon, sa pamagitan ng iyong karunungan at sa Espiritu Santo, magkaroon po kami ng karunungan din kung paano namin ito ma-observe without fail. At yamang kami ay nag-fail, ay humingi kami ng kapatawaran mula sa iyo sa unfaithfulness po namin, sa gift na ito na dapat ay i-observe po namin. Maraming salamat po, Ama, at patawarin kami sa aming kasalanan. Pangalan ni Jesus. Amen. Any question?